Itong si Martires talagang ano tama. Wag na munang pagkaabalahan ni Martires ang kaso ni Sara do. Ha? Patapusin na muna ang impeachment. Wag niya nang pakialaman 'yan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, nakakaduda talaga kasi itong motibo ni Martires eh. Ha? Kaya ngayon, marami ngayon ang nananawagan, Martires, mas superior ang impeachment kaysa investigasyon mo. Ha? Yung investigasyon ng ombudsman ay dapat munang ipagpaliban. Mas superior ang impeachment. Pagkatapos ng impeachment, saka na lang isulong sa ombudsman o ng ombudsman ang criminal case laban kay Sara. Pero sa ngayon, hindi tama na magsabayan. Mas makapangyarihan ang impeachment kaysa sa ombudsman. Pagdating sa issue na yan ni Sara Duterte, hindi dapat magpanabay. Kasi unang-una, baka ang sasabihin ng defense, ang sasabihin nila, mayroon namang investigasyon pa ang ombudsman tungkol sa criminal case laban kay Sara Duterte. Ang mahirap pa nga nito, kung bago umalis si Martires ay i-resolve. Yan, malala yan. Kapag ginawa niya yan, talagang garapalang nagpapagamit talaga siya sa mga Duterte. Kasi si Martires, aalis na sa July. Hanggang na lang yan July 27 si Martires bilang ombudsman. Kaya lang, nakapagtataka ang kanyang motibo, intensyon, bakit niya binibilisan ang impeachment, ang pag-iimbestiga ng ombudsman sa mga kaso ni Sara tungkol sa confidential funds. Kapag i-dismiss ng ombudsman ang criminal case na yan laban kay Sara tungkol sa mga katiwalian niya sa confidential funds, ang ibig sabihin niyan, kasabwat talaga ito. Nagpapagamit talaga itong si Martires sa kampo ni Sara Duterte. Kaya nakakaduda ang kanyang ginagawa. Binigyan niya ng 10 days ang kampo ni Sara at yung iba pang mga involved sa mga anomalya ni Sara. Binigyan niya ng 10 days para mag-submit ng kanilang sagot, counter affidavit. Ang nakakaduda diyan, bakit niya minamadali? Nung una, ang sabi ko, parang okay din itong si Martires. Parang gusto niya bago siya umalis, mayroon siyang ligasiya na maiiwan na maganda. Kaya lang habang ngayon lumilinaw, parang iba ang agenda ni Martires eh. Parang gusto niyang bilisan, pagkatapos i-resolve niya bago siya aalis. Aalis siya July 27, tapos na siya ng 7 years na. At bago siya aalis, i-resolve niya ito. Pag ni-resolve niya ito, i-dismiss niya ito. Pag dinismiss niya, sasabihin ngayon sa impeachment. Tingnan nyo, dinismiss na ng ombudsman yung tungkol sa mga issue sa confidential funds. Kaya wala naman talagang matibay na ebidensya. Yun. Pagka ganun ang ginawa ni Martires na dinismiss niya ito, bago siya umalis sa July 27, alam na ang plano ni Martires. Kaya pasiguro tayo, ipanawagan natin, Martires, wag mo nang pakialaman yan. Duda kami sa iyong intensyon. Duda kami sa iyong plano eh. Parang magpapagamit ka sa kampo ni Sara Duterte. Kaya, para mas makasiguro ang taong bayan sa iyo, wag mo nang tapusin yan. Umalis ka na, wag mo nang aksyonan yan. Wag mo nang pagkaabalahan yan. Duda ang taong bayan sa iyo. Kaya mga kabunyog, tama lang, Martires, wag mo nang pagkaabalahan ang kaso ni Sara. Patapusin na muna itong impeachment. Maganda yung paliwanag ni dating Senadora Leila de Lima eh. Hindi pwedeng imbestigahan ng ombudsman ang mga kaso na nasasangkot sa impeachment. Kasi dapat yung impeachment ang mangibabaw. Ito yung mas pangunahin eh. Ngayon, pag tapos na yung impeachment, halimbawa natanggal na si Sara Duterte, o kaya na-remove na from office, at saka naparusahan na rin na hindi na siya makakatakbo sa eleksyon. Tapos na ba ang kaso ni Sara? Hindi. Kasi yung impeachment, wala namang pagkakakulong doon.
kung gusto talagang mapanagot pa si Sara na makulong siya, kakasuhan siya ng kasong kriminal. Diyan napapasok ang ombudsman. Kasi yung sa ombudsman, criminal case yan, plunder. Dapat naman talagang kasuhan pa si Sara ng plunder sa ombudsman. Pero wag na muna ngayon. Paalisin na muna si Martires kasi hindi ka panipaniwala, hindi kaduda-duda ang mga intensyon nito ni Martires. Hindi natin alam. Gusto niya pasagutin si Sara within 10 days. Pagkatapos sasagot, i-dismiss niya bago siya umalis sa July 27, i-dismiss niya. Pag dinismiss niya, yan ang magiging argumento ng defense na na-dismiss na sa ombudsman ang mga kaso ni Sara tungkol sa confidential funds. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Rogelio Dabay, langya, paalis na, gusto pang humirit. Yun na nga eh. Nung una sabi ko, mukhang gagawa ng mabuti si Martires bago umalis. Nung nakita natin, in-interview si Martires, sabi ni Martires, ano ito? Hindi kami ang complainant dito. Ang complainant dito ang House of Representatives. Bakit naman kami ang magiging complainant dito? Sabi ni Martires. Sabi natin, mukhang iba rin ang bunang isip nito ni Martires eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa ngayon, dumarami ang nagpapahayag ng duda kay Martires. Sabi ni Congressman Joel Chua, patapusin na muna ang impeachment. Saka na lang saka aksyonan ng ombudsman tungkol sa kaso ni Sara. Yan din ang sinabi ni dating Senadora Leila de Lima. Sabi ni dating Senadora Leila de Lima, ang mga grounds sa impeachment hindi pwedeng sabay na imbestigahan ng ombudsman. Magugulo ang impeachment. Paano kung ang findings ng ombudsman ay iba kaysa sa impeachment? Maaapektuhan ang kredibilidad ng impeachment. Kaya hindi dapat na makisabay ang ombudsman. Pagkatapos ng impeachment, pwedeng isulong ang criminal case sa ombudsman. Kasi yung impeachment, pagtanggal lang yan sa pwesto. Pero yung pagpapakulong kay Sara, sa kanyang katiwalian, sa kanyang kaso na plunder, sa ombudsman naman talaga yan. Dapat naman talagang mag-aksyon ang ombudsman dyan. Kaya lang wag isabay ngayon sa impeachment. Kasi baka ang gagawin nga ni Martires, magbibigay ng resolusyon sa kaso ni Sara sa ombudsman, pagkatapos i-dismissal ang desisyon. Pag dinismiss niya ito bago siya umalis, gagamitin ng defense. O tingnan nyo, dinismiss na nga ng ombudsman, wala namang matibay talagang batayan. Kaya hihina ang laban sa impeachment kapag ang ombudsman ay ipinagpatuloy ang pag-resolve sa kasong ito. Kailangang aksyonan niya ng ombudsman pero wag na muna ngayon at wag sa ilalim ni Martires. Kaduda-duda ang kanyang intensyon. Kaya tama lang, Martires, wag mo nang pagkaabalahan ng kaso ni Sara. Wala kaming tiwala sa iyo. Patapusin na muna ang impeachment. Yung bagong ombudsman na ang magsulong ng kasong kriminal na plunder laban kay Sara at sa kanyang mga kasabwat. Yan mga kabunyog ang mas tamang gawin. Okay? So magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po ulit tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.